lang, may commercial. Oh, ba't ito? SPF lang to, hindi nagko-connect. Alin, sir? Ito. Try nyo sa ping, sir. Na ano din, ganyan din daw yung issue kay Romans eh. Hindi, pero sa ano lang yun? Sa EIGRP. Ngayon, script EIGRP. Na bakit? Double check mo na lang yun. Pero ano ko na, ilista ko na dito. Ha? Alin, sir, hindi ulit ng ganito, sir? Oo, yung dalawa. So going back again guys, static routing is a form of routing that occurs when a router uses a manually configured routing entry rather than information from dynamic routing traffic. So let's understand what is routing muna. So routing is yung way ng router natin to create a route, 'di ba? Or to pass certain packets from its destination or sorry, from its source to destination. So, for example, we have here three routers, di ba? Yan, si R1, si R2, and then si R3. And then si PC0, yan, zoom natin. So, si PC0, if gusto ni PC0 pumunta kay PC number 2, ang gagawin lang ng router natin is i-forward yung packets ni PC0 papunta dito kay router number 2. And then si router number 2, ifo-forward niya yan dito kay router number 3. And then si router number 3, ifo-forward niya yan dito kay PC number 2. Or for example, ito si PC number 1. So si PC number 1, gusto niya pumunta dito kay PC number 2. So syempre, saan siya dadaan? Pupunta muna siya dito sa R2 natin, which is yung kanyang gateway. And then si R2, saan siya ifo-forward? Ifo-forward ba siya dito kay R1 or kay R3? So technically, since ang destination niya is dito sa PC number 2, ayan, ifo-forward yan ni R2 papunta dito. Okay? And then si R3, siya na yung magpo-forward papunta dun sa PC number 2. So, technically, si routing po yung way ng mga router natin to create traffic or to manage yung traffic or yung flow ng traffic dun sa network natin. And ano naman yung static routing? When we say static routing, we are manually configuring or we manually configured kung saan man dadaan yung mga packets natin. Okay? Ang alin? Mamaya na lang. So technically, we are teaching yung router natin kung paano niya i-manage yung flow ng traffic natin doon sa network natin. Okay, manually tayo mismo yung nagko-configure. Unlike dynamic routing, si dynamic routing naman po is automatic. Meaning pag automatic, kung ano yung configuration nan, bahala na si router mag-analyze kung saan niya i-forward yung network natin, kung saan niya i-forward yung traffics natin. Okay? In many cases, static routes are manually configured by a network administrator by adding in entries into a routing table. Ano naman yung routing table? Ito yung listahan ng mga rules kung saan i-forward yung mga nanggaling dito. Tapos, for example, kayo, wala kasing section dito eh. Or for example, third year kayo. Di ba? Tapos may mga pila dyan. So pagdating nyo dun sa pinaka-registration area, sasabihin sa inyo ng registration area, ay dito ka
pumila sa pang third year. So sila yung parang siya yung si router yung nagmamanage kung saan ka dapat pumunta, saan ka dapat dumaan. And yung routing table, yun yung listahan. Ito yung database ng router natin kung saan ka dapat pumunta or kung saan pupunta yung certain packet na yun. Though this may not always be the case, unlike dynamic routing, static routes are fixed and do not change if the network change. Meaning, usually ginagamit lang natin si static routing sa mga maliliit na network. Okay? Kasi po, sa mga malalaking network, if ever na meron akong idadagdag sa kanyang router, may idadagdag akong network sa kanya, kailangan ko gawin is i-config yun sa bawat router. So kung meron akong 50 na router, tapos nagdagdag lang ako ng isa. So yung isa na yun, idadagdag ko yun lahat doon sa 50 ko na router. Which is 50 times ko gagawin. Diba? Mas mahirap siya. Unlike dynamic routing, kahit lumaki or lumiit yung network mo, automatic lang siyang mag-a-adjust. Okay? So, let's try to config static routing dito kay Packet Tracer. Shh, tahimik muna, guys. So, again, yung gagamitin nating router is si PT router. And then, let's try to config. Dalawa lang muna. Ayan. Okay. And, gamit tayo ng switch sa kanya. So, drag and drop lang rin tayong dalawang switch per router. So, yung switches natin, gagamitin natin to per network. Mamaya na lang, pagtapos nito. Mabilis lang to. Mga 3. Ayan. Ha? Kailangan mo na mag? Amin na. Oh, wait lang ulit guys, commercial lang. Gano'n ba to? Ito, magkano to? Hindi ba? So, going back, ayan, tagdalawang network yung gagawin natin sa kanya. And, before that, let's try to create a network muna. Okay. So, for example, for this switch natin, let's have 4 PCs. Yan. Tapos, pwede nyo po yan guys, i-copy paste yan direct. Control C, Control V para makapag-copy paste. Then, linyahan lang natin. So, anong type of wire yung gamit natin dito pag broken lines? O, yung last week yan. Crossover. Diba? Ito po, straight through. Ginagamit natin si crossover if ever na parehas yung device natin. Switch to switch, parehas silang switch yung pinag-connect natin. So, we use crossover sa kanya. Ganon din dito. Okay? Pero kung switch to PC, yan, straight through lang yung gagamitin. Ganon din kung switch to router, straight through lang din yan.
So let's label kung ano yung network na gagamitin natin. In this case, 176.1.0/24. So slash 24, ano yung subnet mask ng slash 24? Ayan. Anong subnet mask ng slash 24? Guys, anong subnet mask ng slash 24? CIDR ng slash 24. 255, 255, 255.0. So, let's try. So, for example, i-config natin yung gateway natin as 176.0.1.1, diba? 255.255.255.0. Yung gateway nito, 176.0.2.1, 255.255.255.0. So, zoom natin. Yan. Okay? So, yan yung i-config natin sa router. Pero, hindi pa natin lalagyan ng config yung router. Pinakita lang muna na ito yung gateway niya. Okay? Then, lagay natin dito sa computer. So, to config IP address sa computer, punta lang kayo dito sa, click nyo lang yung computer, tapos desktop, tapos IP configuration. Dito, under key static, lagay natin yung IP address na gusto natin sa kanya. In this case, ano yung mga usable IP address kay 176.0/24? Ayan. Hmm? Ikaw na magche-check? Pwede naman, sige. Kaklase kasi. Yan. So, 255. Again, anong subnet mask nito? That's 0. So, ano yung network ID nito? Ito na mismo, di ba? Kaya ito yung nilagay natin. Ito yung network ID niya. Ano yung broadcast IP niya? 176.0.1.255. Ano yung range nito? Oh. Ano yung range niya? 176 up to 0.1.254. So, ito yung mga valid IP sa kanya. Okay? And then, yung itong 1.1, inassign natin as gateway. Yan, 176.0.1.1 as gateway. So, hindi natin to pwede gamitin dun sa mga client natin or dun sa mga computers. Okay? And usually, we give space, di ba? Hindi tayo nag-start after ng 1 kasi yung 1 hindi na siya available. So, ano yung next available, di ba? Yung next available dyan is 176.0.1.2. Pero hindi natin siya direct ibibigay doon sa mga computers. Okay? Usually, we give 10 to 20 addresses para doon sa mga future upgrades na magkakaroon doon sa network natin. Like, kung magkakaroon tayo ng servers, magkakaroon tayo ng network printers, CCTVs, or kung ano man. Okay? So, for this one, mag-i-start tayo sa 11. Okay? Yung 1 to 10, hindi natin gagamitin. So, for our client, ito yung gagamitin natin. 176. Tapos, ano subnet mask niyan? 255.255.0. So, dito sa PC number 1, 12 na. Yan, 255.255.255.0. Yan. So, yan yung i-config natin ngayon dito kay PC0 tsaka kay PC1. Paano nga siya i-config? Again, click nyo lang. IPv4 address. Ano yung IPv4 address natin dito? 176.0.1.11. Subnet mask niyan, kung makikita nyo, anong ginawa sa subnet mask? 255.255.0. Pero, again, slash 24 lang yung gamit natin. Kaya, 255.255.0. Default gateway natin will be ito. Yung ilalagay natin sa router. 176.0.1.1.
And then, ganun din dito sa kabila. .12, 255, 255, 255.0, and 176.0.1.1. And tingnan natin kung marireach niya na yang or magka-connect na itong dalawang PC. Yan. Kung makikita nyo, nung nag-message tayo, yan, we can use ito, yung message dito sa taas. It will send parang an email-like request doon sa mga computers natin. Okay? So, for example, from PC 0, papunta kay PC number 1. So, success na siya. Or kung gusto nyo i-ping, so we use ping to check kung online or active yung certain computers natin. Yeah. For example, ping. So currently nasa PC number 0 tayo. Ito yung gamit natin. So ang ipiping natin, itong address na to. 176.0.1.12. Ay, makikita nyo pag successful yung ping natin, ito yung output niya. Reply from, tapos meron din yung send for, receive for, lost 0%. So, ibig sabihin, lahat ng sinend na ping na receive ni PC number 1. So, okay na tayo dyan. Okay, ito naman ngayon sa kabilang network. So, dito sa kabilang network, ito yung network ID natin. So, for this one, so that 11 na lang uli, tapos 255, 255, 255.0. The 12, 255, 255.0. So, ito naman yung gagamitin natin for this one. And for the gateway, ito naman yung sa kanya, yung 2.1. Okay? So, 172.0.2.11. Tapos 255, 255, 255.0. Anong gateway nito? 176.0.2. Ano po? Ayan, kunyari. Ano yung gateway niya? 2.1. Ito po yun. Yung ilalagay natin sa router. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung para saan ba siya. Okay? So for this one, 172.0.2.12, 255, 255, 255.0, 172.2.1. Ay, 176. Sorry. Yeah, 176.0.2.12. Okay, double check ko lang to. Ano nakalagay? 176. Ayan. 176.0.2.11. And then, let's try kung makakapag-communicate na itong dalawang computer. So, success na rin siya. Okay. So, anong mangyayari kung physically, di ba titignan natin, lahat sila connected. So, obviously, dapat si PC 0, kung gusto niya makipag-communicate kay PC number 2, magagawa niya. Okay, so tignan natin. In progress, ano yung feedback niya? Failed. Okay, isa pa. Yan. From PC 0 to PC number 2, in progress, failed. Or iping natin siya gamit si PC number 2. So pag ipiping ko yan, ping 176.0.1.11. So hindi niya rin siya marireach. Ayan, pinging 0.1.11, request timeout. So bakit? Number 1, kasi they are on a different network. Anong network dito sa left side? Yung network sa left side, ito po. 176.0.1.0. Ano yung network dito? Yung network sa kabila, 176.0.2.0. So, magkaiba sila. Okay? So, again, different network, they cannot communicate directly. That's why meron tayong router. So, ang trabaho ni router is to connect yung
different networks na meron tayo. Eh sir, bakit ganun? Eh di dapat pinag-isa nyo na lang yan. Diba? Gumamit na lang sana tayo ng slash 16. Diba? Kasi kung slash 16, iisang network lang yan. Hindi na yan magkahiwalay. Again, anong problem kung pareha silang network tapos slash 16 lang sila? Masyadong mataas yung broadcast domain. Masyadong madami. Again, imagine sa slash 16, ilan yung valid host doon? Around 64,000. Diba? So, medyo mataas yung broadcast domain nun, magkakaroon ng unwanted traffics doon sa network natin. Okay? So, let's config na ngayon yung router para mapag-connect natin yung apat na yan. So, to do that, yun lang. Then, for this one. And then, delete na natin tong switch to switch kasi na-connect naman na siya sa router. So, kay router po, meron tayong tinatawag na interfaces or sa bawat networking device natin, meron tayong mga interfaces. Ano po ba yung mga interfaces? Yun po yung mga ports natin. So, kung titingnan nyo dito, yan. Ito yung mga ports natin dyan. Currently, meron lang siyang dalawang fast Ethernet. Ito yun. And dalawang serial port. Si fast Ethernet, para lang siya yung RJ45. Parang yung sa LAN port lang yan ng mga PC ninyo. Si serial port naman po, para siyang VGA port. Okay, yung ganyan yung itsura niya. Okay? So, bawat ports dyan, ang tawag po natin dyan are interfaces. And kay router, yung mga interfaces po, yung mismong kino-config natin para maging gateway nung mga clients natin. Okay? So, for example, for 176.0.1.0/24 na network, ang gateway natin, ito yung inassign natin as gateway. So, saan natin yan i-config? So, yung name ng mga interfaces natin, makikita natin yan, kalapit ng parang triangle. Yan. Katulad nito, sa switch, nakatusok itong line natin dito sa fast Ethernet 3/1 kay switch. Dito naman, nakatusok siya dun din, fast Ethernet 3/1. Tapos, dito kay router, nakakonect tong switch na to saan? Kay FA 0/0. Tapos, etong switch na to, saan siya nakakonect? Kay FA 1/0. So, para ma-config natin tong 176.0.1.1, kailangan natin pasukin is si FA 0/0. Dito natin yan i-assign. So, paano yung gawin? Punta lang tayo kay router, kay CLI, tapos no. Ito yung last time. Enable, sinortcut ko na lang enable, config terminal, conft, or configure terminal. Yan, kung gusto nyo buo. And then, host name R1. Yan, pinalitan ko lang ng host name para mamaya hindi tayo malito kung nasaan na tayong router. And hindi na ako maglalagay muna ng mga password sa kanya para mas mabilis din tayo. So, pasukin natin itong interface na to. So, to go to a certain interface, we simply write interface command. Okay, space, yung pangalan ng interface natin. In this case, FA0/0. FA0/0. Then, makikita nyo, nasa loob na tayo ng interface natin ni FA0/0. So, to assign address sa kanya, hindi yan katulad sa computer. Diba? Sa computer, paano tayo nag-assign ng address? Kinlik lang natin to, tapos tinype. Diba? For this one, yung command natin to assign IP address sa interface natin, technically, yung interface lang nilalagyan natin, is IP address space yung address na ilalagay natin. IPv4 address, ano yun? Ito yun. 176.0.1.1 space subnet mask. Pumipiyok na yan, ha? Parang pala hiniram ko yung mic niya, ano?
Tomas. Ayan. 255.255.255.0. This will be our subnet mask. So, 255.255.255.0. And then hit enter. Eh sir, bakit ganun? Pula pa rin siya. So, red, tapos nakababa na triangle, indicating down yung connection natin. Naka-down siya. So, by default po kasi, bawat interfaces natin kay router, unlike kay switch, di ba kay switch, pag saksak natin, green agad siya. Dito, naka-red siya. So, by default po, sa bawat router, naka-turn off yung bawat interfaces natin. So to turn on, we simply type no shutdown. Ibig sabihin ng no shutdown, turn on. Hindi siya shutdown. Okay? Kung isa-shutdown nyo siya, shutdown. Okay? So, no shutdown. Yan, makikita nyo, mag-up na siya, mag-green na siya. Ibig sabihin, activated na yung interface natin na to, which is ang address niya is eto. Yan, yung nilagay natin. So, wait lang natin to. Maging, maging active. Yan. Pwede nyo i-pass forward pag nainip kayo. Tapos, testing natin kung marireach nyo na yung yan. So, successful. Tapos, tignan natin kung anong mangyayari. Let's have a simulation. So, for example, magpiping tayo, or magsisend tayo ng message from PC0, yung destination niya, PC number 1. So, let's play yung simulation natin kung anong mangyayari. Yan. Yan. Ito yun, nag-broadcast siya. Tapos, na-receive na siya. Okay. Yan. So, ano napansin nyo doon? Hindi na siya dumaan muna sa router, tapos si router, ifo-forward siya pabalik dito. Diba? Simula dito sa switch, dumiretso siya papunta dito sa PC number 1. Is it because they are on the same network? Nandun na siya sa loob ng bahay eh. Diba? Kung pupunta lang siya sa kabilang kwarto, hindi na siya lalabas ng pintuan. Tapos papasok ulit ng pintuan, pupunta sa kabilang kwarto. Okay? Pero what if lalabas naman tayo? Gusto natin pumunta dito. Simulation. From PC0 papunta kay PC number 2. Okay, kung titingnan nyo, nasan si PC number 2? Ito, dito tayo. So, pag pinlay natin yan, ayun siya. Lumabas siya doon, di ba? Lumabas na pintuan kasi hindi niya mahahanap sa loob ng bahay natin yung pupuntahan niya kasi nasa labas yun. Magkaiba sila ng network. Pero hindi siya ma-reach kasi wala pa tayong config for this one. So, lagay tayo ng config for our second network. So, dun sa kabilang network natin, anong gamit natin? Ito, 176.0.2.0/24. Okay? So, yung gateway natin, ito, manually inassign natin, 176.0.2.1. So, currently, nandun tayo sa loob ng interface natin. Exit lang muna tayo dyan. Exit. Para lumabas ulit tayo doon sa terminal. Then, pasukin naman natin si FA1/0. Ito. So, interface FA1/0 para makapasok tayo doon. And after nyan, IP address. Pwedeng shortcut guys, IP add, ganyan. Tapos 176.0.2.1 space 255.255.255.0 as subnet mask. So again, syntax IP space add address space the IP address itself and then space uli the subnet mask. So hit enter and then no shut. Pwedeng no shutdown, pwedeng shortcut no shut. Yan. Pag enter, makikita nyo nag-up na siya. Busy pa yung kabilang line, nagsisync pa, pwede nyo i-pass forward para di kayo mainip. And
we can now check kung connected na tayo by sending packets from PC number 2 papunta dun sa router. So, pag success, okay na. So, let's try uli mag-send ng from PC0 to PC number 2. Okay, so play natin. Anong gagawin sa kanya? Since obviously wala sa loob ng bahay niya yan, 'di ba? Ifo-forward yan directly doon sa gateway. Okay? And then from the gateway, ira-route yan nung router natin kung saan man siya pupunta. In this case, dito. Diyan siya ifo-forward. And then PC number 2. Syempre si PC number 2 magre-reply yan. Yan. Yung connection natin is always two-way connection. Okay? May uh, may sending, may receive, and may acknowledgement. Meaning, mag-send siya, and then, i-receive nito nung receiver. After ma-receive ni receiver, it will acknowledge the message. Mag-reply uli siya, pabalik doon sa sender na na-receive niya yung message niya. Okay? Ayun, yung nakita nyo ganon, broadcast yun. Nagbo-broadcast siya, di ba? So for this one, paano sila nagka-connect directly, 'di ba? Magkaibang network nga yan. So sabi niyo nung una, pag magkaibang network, hindi magka-connect. Kanina 'di ba hindi siya nagka-connect, pero nung gumamit tayo ng router, nagka-connect siya. Bakit? Kasi again, anong sabi sa Google kanina? By adding entries into a routing table. So si router natin, nagbe-base siya ng routing doon sa router table niya. So paano natin makikita yung router table natin dito? So, to check yung routing table natin, we simply type, or exit muna tayo dito. Yan. So, usually nandito yun sa executive privilege mode, di ba? Yung mga show natin na command. Show IP route. Okay, so ang ibig sabihin niyan, we're going to check yung routing table natin sa router na to. And kung makikita nyo, by default, ayan, so, by default, meron tayong route papunta kay 10. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Kung pupunta daw ako sa kung merong nagtatanong sa akin, tapos ang pupuntahan niyang address is 176.0.1.0, saan ko siya ifo-forward? Ifo-forward ko siya kay FA 0/0 or kay Fast Ethernet. Sir, bakit FA yun nakalagay? Yun yung ano dun guys, FA 0/0 yung short name niya. Pero technically, Fast Ethernet 0/0 yon. Yung ibig sabihin ng FA 0/0. So, pag may pumasok sa router na to, tapos ang tanong sa kanya, or saan ka pupunta, pupunta ako kay 176.0.1.11. So, ifo-forward niya ngayon yan kay 00. Yan. Dito ngayon yung lalabas sa 00. Yan yung way niya. Di ba papunta dito? Ngayon, kung may na-receive naman siya, papunta kay 2.0, saan niya ipo-forward? Kay FA1/0. So, pag may na-receive siya, kunyari galing dito, may na-receive siya, papunta kay 2.11, forward niya kay FA1/0, then dito na yung pupunta. Okay? So, that's why, gumagana na directly, real time natin. Successful na yung connection natin. Okay? So, dito naman, gawin natin tong kabila. So, for this one, gamit tayo network. So, labelan uli natin. For this one, ang network natin 10.0.0.0/25. Okay? Ito sa kabila, 10.0.0.0.128. Tama? /25. Okay? So, almost the same. Diba? /25 naman ngayon yung ginamit natin dito. So, kay /25,
10.0.0.0/25. Ito yung first network ID natin, di ba? Ano yung second network ID natin dito? Yung kanina nilagay ko na, 10.0.0.128. Ano yung broadcast IP natin dito? 10.0.0.255. Diba? Eh dito, ano yung sa unang network natin? Ano yung broadcast IP niyan? 10.0.0.127. Babawasan lang. So ngayon, ano yung range nito? 10.0.0.1 up to 10.0.0.126. So dito sa pangalawang network, 10.0.0.129 up to 10.0.0.254. O ano nangyari? Ba't parang dalawa lang, tatlo lang yung nakakaintindi? Ako, paulit-ulit lang natin to gagawin dito. Kaya nga sabi ko sa inyo nung una, dapat ma-master nyo yun. Kasi pagdating dito sa laboratories natin, ang ilalagay na lang is network ID. Kasi nga, ano bang function ng ID? To identify. So obviously, pagka binigay sa inyo yung network ID, alam niyo na kung ano yung inclusion ng IDs na yan. Di ba? Ng network na yan. Okay? So for this one, pwede natin gamitin yung pinakaunang IP natin as gateway. So, gamitin natin to as gateway. So, for this side, ito yung gateway natin. 25. Ano yung subnet mask nito ngayon? 255.255. Ano yung subnet mask ng /25? 128. Okay, so ganun din dito. For this one, gagamitin natin yung pinakang una. Ito naman, 129. 129, same lang sila ng subnet mask. 128. Okay? So, layo lang natin. And then, for the PCs, so, again, start ako sa 11, add lang ako ng plus 10. Ganyan, pwede na yan. And then, 255.255.128. Dito din, 12, 255.255.128. So, for this one, so dito pag naglagay tayong 10.0.0.13, saan network yan? Ang network niyan, ito sa kabila. Eh, obviously, magkahiwalay nga sila. Okay, so mag-start tayo dito sa, so 129, pwede ka mag-plus 10 lang din. Pwede ka mag-start sa 140. Dito mo kailangan eksakto. 255.255.128. Ganyan din sa kabila. 10.0.0.141, 255.255.255.128. So, lagay muna natin yung mga IP natin. Bago tayo mag-create ng static route, lagay muna natin yung mga IP natin. So, for PC 01, desktop, IP configuration, static 10.0.0.11, subnet mask, kung mapapansin nyo, ano yung default na subnet mask na nilalagay sa kanya? Sinasuggest, di ba? 10.0.0.11. Pag tinab ko, 255.0.0.0 lang. Kasi nga po, class A itong 10 na to. Okay, class A po yan. That's why yung suggestion niya, 255.0.0.0. Okay, pero hindi po yan yung gagamitin natin. Kaya make sure lang, double check nyo na pare-parehas kayo ng subnet mask. Gateway 10.0.0.1.
For this one, 12, 255, 255, 255.0, 10.0.0.1. So, double check nyo kung gumagana na. Yan, successful. Ganun din sa kabila. 10.0.0.140, 255, 255, 255.128, .129. 129 yata. Yan, 129 yung ginamit natin. Okay? Tapos, ito rin. 141, 255, 255, 255.0, dot 129. Double check nyo lang uli kung working na. Send kayo ng message. Successful na. Okay, so let's config naman yung router for this one. So, same configuration na katulad ng ginawa natin sa kanina. EN or enable, ayan, config terminal, conft, tapos host name, R2, para di tayo malito. And then, pasok tayo kay interface FA0/0. Ayan. Interface FA0/0. Pag nasa loob na tayo niyan, i-config natin yung IP niya. Ano yung IP na ilalagay natin? Ito po. Yan. So, IP address 10.0.0.1 space subnet mask. Okay, naandyan naman. 255.255.128. Hit enter. After nyan, no shutdown or no shut para mag-turn on. Pag nag-turn on na, fast forward nyo ng onte. Ayan. Tapos send kayo ng packets, message from the router papunta dito. Ayan, isa pa. Router papunta dito. Successful. Ayan. Okay, so okay na tayo dyan. Dito naman tayo sa kabila. Kay FA1/0. So, exit. Tapos, make sure na mag-exit muna kayo para hindi kayo malito. Okay, so interface. So, yung shortcut natin sa interface, INT. Pwede nyo naman buuin. For example, na-type nyo na. Hit nyo lang yung tab, automatically mag-auto-complete siya. Interface, FA1/0. Yan. Ito naman, 1/0. Tapos, IP addresses, ganun din yan. Pag gusto nyo kompletuhin, click nyo lang yung tab. Tapos 10.0.0.129 space subnet mask, nakalagay na dyan, 128. And then no shut. Then fast forward nyo lang ng onte. Delete na natin to. Tapos send tayo from PC2 papunta dito sa router. So success na rin siya. Okay? And then let's try from PC1 PC1 nga tapos papunta kay PC number 2. So they are on different network pero connected na sila. Okay, bakit? Again, pag tinignan natin yung routing table natin dito, so we can use yung do. Diba? Anong function ng do para ma-override niya yung command doon sa executive privilege mode na show. Okay, so kung wala kayo doon, yan, exit, exit. Kung wala kayo dito, nandun na kayo sa loob, you can use yung do. Okay, for example, yan, nasa loob tayo ng config terminal, do show IP route. Okay. And in this case, ano yung route na meron sa router na to? Currently, ang meron sa kanya, si 10.0.0.0, di ba? Tsaka si 10.0.0.128. Yan yung mga IDs natin, kung makikita nyo. And anong mapapansin nyo dito? 10.0.0.0/25 is subnetted. Subnetted daw yung ginamit nating network. And ilang subnets yung meron sa pinrovide natin? 2 subnets. Obviously, kasi /25. And ano nga yun? Ito, tsaka ito. Pag pupunta akong 10.0.0.0 na network, saan ako dadaan? FA0/0. Okay? So, kung dito ko
kung pupunta daw ako dito sa 0011, dito niya ako i-forward sa FA0/0. Kasi obviously, dyan yung papunta. Okay, ganun din dito sa kabila. Okay? So ngayon, let's try to connect itong dalawang router na to. So pag kinonnect natin sila, we also need to provide network sa kanila. Since magkaiba na uli yan. Okay? So for this network, gamit naman tayo ng 192.168.1.0/30. Bakit /30 gamit natin? Check nyo po doon sa ano natin, or ito na, double check natin. Yan. Ay, ito pala. Hindi. Yan. So, /30, tingnan natin dun sa cheat code. Di ba meron tayo dito? Table. So, yung table naman guys, pwede naman kayo gumamit yan. Okay? Sulat nyo lang, wag lang sa cellphone. Okay? So, /30. /30, ilan yung available host sa kanya? Dalawa lang. Okay? So, we are forcing na dalawa lang yung valid IP na mga gamit dito. Number 1, for security purpose. Kasi alam naman natin, pag marami nakakabit, di ba hindi naman maganda yon. So for this one, since 1:1 lang lagi ang connection natin per router, usually, /30 yung ginagamit natin sa kanya. Okay? Kaya in this case, ano yung mga valid IPs na pwede natin magamit dito? Since dalawa lang naman yon, nandyan yung 0, yung ID yan. So yung next dyan is 1, and then si 2. Okay? So for this one, for SE2/0 na interface, 192.168.1.1, 255.255.255. Ano yung subnet mask neto? 252. Okay, so sa kabila naman, 192.168.1.2, 255.255.255.252. So yan lang yung magagamit natin sa kanya kasi nga, dalawa lang naman yan. Dalawa lang yung valid host sa network na to. Okay? O, pag nakita nyo, 00234, yan, 192.168.1.4/30. Siyempre, ang valid IP dyan for 5 and 6. Diba? Tapos yung 7, broadcast IP na yon. So, yung magiging itsura niyan parang ganito. Network ID 192.168.0.0. Tapos yung isa network ID 192.168.0.4 012. Tama. Yan. And so on. Marami yon kasi ilan subnets meron dyan? 64 or 64 pieces lahat yun. Hindi natin maisa-isa yan. Okay? So yung valid IP dito, a broadcast IP nito is 192.168.0.3. So yung usable IP dito, 192.168.0.1 up to 192.168.0.2. Ayan siya. Ito naman, anong valid IP dyan? 192.168.0.45, 192.168.0.45.6. Tapos, broadcast IP nito, 192.168.0.7. So on. Okay, 64 lahat yon. So, once na okay na yan, config muna natin tong una. EN, config terminal, interface. Yan, pwede nyo buuin, pwede nyo shortcut. Tapos, in this case, kung mapapansin nyo, doon na siya nakakonect sa serial interface. Kaya yung itsura niya, yan, parang kidlat. Okay? Yan yung, ito yan. Serial DTE. Okay? So, going back, interface SE2/0.
Tapos, ano yung address niya? IP address 192.168.1.1 space 255.255.255.252. And then, no shutdown. Okay? In this case, hindi pa siya magta-turn on kasi yung kabilang side, shutdown din. Nakapatay pa. So, config naman natin itong pangalawang router. Yan. Ay. Config terminal, nasa config terminal na pala tayo. So, interface SE 2/0, tapos IP address 192.168.1.2, 255.255.255.252, hit enter, and then no shut. So, since parehas na silang turn on, double check natin kung mapiping nyo na yan. In progress, failed, sa pa. Successful. So, technically, connected na tayo dyan. Okay? So, let's try to ping from PC0, or let's try to send a packets from PC0 papunta dito. Isa pa. PC0 papunta dito. So, failed pa siya. Pero, once na pining natin, for example, ang ipiping natin, 1.2. Yan. From PC0, let's try to ping 192.168.1.2. So, pinging. RTO. So, bakit? Is it because wala pa tayong kine-create na route? Or kahit ganito, ito rin. Kunyari, from PC0 to PC01 dito, failed pa rin siya. Pero, virtually connected na. Kasi, di ba, from PC0 papunta dito, successful. From router, dito, papunta dito, successful. From router to PC, successful. Pero bakit hindi ngayon nakakatawid siya? Again, kung titignan natin yung routing table neto, do show IP route, makikita natin, ang meron lang tayong way para mapuntahan is etong mga to. Kung ano yung nakalista sa kanya. Okay, ito kay R1 perspective. Sa R1 yan. So kay R1, wala pa dyan etong 10.0.0.0.0/25. Obviously, wala. So, yan yung i-add natin ngayon sa kanya. So, again, static routing is manually configuring routes sa mga router natin. And the way to do that is by identifying ano ba yung mga addresses na we need to add doon sa router natin. We need to identify yung tinatawag nating remote networks from the perspective of our router. Remote networks. Ano ba yung mga remote networks? Yung mga remote networks are networks that are not directly or physically connected to our router. Meaning, kanina, nung nag-do show IP route tayo, ano ba yung mga network na nakalista dyan? We have here, ito, titignan nyo yung nakakabit dun sa may letter C. Ano ibig sabihin ng letter C? Letter C stands for connected or directly connected. Okay, yung mga nakakabit sa kanya physically, nakatusok sa kanya physically. And ano yan? Etong 176.1.0. Saan yan nakatusok? Dito kay FA0/0. Ayan yan, di ba? We also have 176.2.0. Ito po yan. And we also have 192.168.1.0. Saan po yan? Ito naman yan.
So ngayon, ano yung mga wala pa dyan? Ang mga wala sa kanya is 10.0.0/25, 10.0.0.128. Okay? Hindi pa niya yung kilala. Ito ngayon yung mga remote networks natin. Okay? Remotely available lang siya sa kanya dito kay R2. Okay? So, yan yung ika-capture natin ngayon. So, in R1's perspective, paano natin gagawin yan? Exit. So, question mark lang. So, we have here IP. Yan. IP, question mark, route, IP. DCP access. Yan. IP, route, space. Yan. Yung destination natin. Okay. In this case, ito 10.00/25. Ito muna yung add natin. Okay? 10.0.0.0 space 255.255.255.0 or sorry. 10 ay automatic naman yan 10.0.0.0 tapos yung next hop natin. Okay? So that will be so when we say next hop naman, ito yung way natin kung paano tayo makakarating dito. So for example, nandito tayo currently, 'di ba? Nasa router tayo. Para ma-reach ko 'to, saan ako pupunta? Saan ako dadaan? Or print screen natin. So for example, dito tayo ngayon, para ma-reach ko 'tong area na 'to, saan ako dadaan? Dito ako dadaan sa SE2, 'di ba diyan? And then saan yung gusto kong target? Next hop. So when we say next hop, uh, next router connection natin. In this case, dalawang router lang naman yan. So kung dito ako manggagaling, saan ako tatalbog dyan? Dito. Yan. In this case, 1:1 lang kasi yan. Okay. Ganun din, kung galing ako kay R2, pag gusto ko pumunta sa R1, tatalon ako dito, o sumobra na, saan ako lalapag? Dito. Doon sa port na yon, diba? So ito yung gusto ko kunin. Ito yung next hop natin. In R1's perspective, na kay R1 tayo ngayon. So yung next hop sa kanya will be this one. Okay? So pwede rin naman kayo dito mag ano niyan. For example, static. Ayan, pwede kayo maglagay dito ng network nyo. For example, again, 10.0.0.0.25, 10.0.0.0, tapos subnet mask nga niya, and then the next hop. Pero again, sige, dito tayo mag 10.0.0.1, sorry, 0, subnet mask niya, 255.255.255.128. Next hop natin will be 192.168.1.2. Okay, so pag inad nyo yan, ayan. So, ito yung command for that. IP route, same din naman yan. IP route 10.0.0.255.255.255.128 space, yung next hop natin. The problem lang dito, kung dito kayo masasanay, medyo malilito kayo pagdating kay CLI. Kasi, hindi naman lahat ng configuration natin nandito sa interfaces na to. Okay, so I suggest, and if ever na you wanted to take CCNA in the future, networking certification, usually sa CLI talaga uh, yung mga test na kailangan nyo sagutan doon. So for this one, ayan, pag nalagay nyo na yan, double check ulit natin yung routing table. Do show IP route. And may lalabas dyan, we have now a way, yan, 10.0.0.0/25 nakalagay naman dyan. So, meron dito S, 10.0.0.0.0 via. So, yung via natin is if ever daw na gusto ko pumunta kay 10.0.0.0.0 network, ifo-forward siya dito. Yan. And pag na-reach niya yan, again, ano ba tong network na to? Ano ba tong address na to? Ito yung R2.
Diba? So ngayon, pagdating kay R2, do show IP route. Pagdating kay R2, pag may na-receive siya, tapos pupunta kay 10.0.0.0, saan naman niya ngayon papadala? Ipapadala niya yan dito kay FA0/0. Parang nagpa-pass the message lang tayo. Okay? Kaya kung titignan natin ngayon, from this one, or delete muna natin, papunta dito, kasi di ba ma-reach na natin yan, nandun na siya, failed pa rin. Bakit? Let's try a simulation. Bakit siya nag-fail? Let's play. Yan. So, from this one, ta siya doon, punta siya doon. Tapos, dapat i-forward siya doon kay 1.2. Yun, finorward siya. Nakita nyo? Na-reach naman siya. Pagdating dito, since may route na yan, forward na yan pabalik dito. Papunta dito. Yan. And again, in terms of communication, in terms of networking, it's always a two-way. Hindi nga siya two-way, three-way siya. Okay? Meron tayong sending, receiving, and then acknowledgement. Okay? So kung makikita nyo dito, nakapunta nga siya, hindi naman siya makabalik. Bakit? Balikan natin si R2. Do show IP route. Kay R2, wala tayong pabalik doon. Saan ba nagmula? Nagmula dito sa 176.0.1.0 and wala tayo ditong 176.0.1. Okay? So, para makabalik tayo, kailangan rin natin i-add yan dito kay R2. So, on R2's perspective, ito naman yung mga remote network sa kanya. Diba? Kung titingnan nyo ano yung mga directly connected, ito yung mga directly connected. Hindi nyo na yan i-add kasi nga directly connected na yan. Ang i-add nyo, yung mga wala pa sa kanya. Which is, obviously, ito yung dalawa. 176.0.1.0 and 176.0.2.0. So, exit IP route 176.0.1.0 space /24 lang sa kabila 255.255.0 space ano naman yung next hop neto. So nandito tayo kay R2. Diba? Kung lalabas tayo yung network niya, pupunta tayo kay R1, yung next hop niya again is yan no. Ito. Ano yung address netong serial port na to? 192.168.1.1. So, add 192.168.1.1. Okay? And then, do show IP route. Tingnan natin kung nandun na siya. Ayan, makikita nyo. 176.0.1.0 S stands for static. Saan yung S? S, 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 S. S, 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 S. Ayun, S. So, S stand for static, which is, ito yung lesson natin ngayon, di ba? Static routing. Okay. So, let's try na ngayon kung magsasucess na from 176 network papunta sa 10.0.0/25 network. And, ayun, success. So, pag sinimulate natin yan, kita nyo na may papunta na siya, may pabalik na rin siya. Nakabalik na. Ay, papunta pa lang pala. Ayan. So, dapat makabalik na siya kasi kaya na siyang i-forward nung router na to. Post muna natin. So, pag na-reach niya yan, yan. Again, saan daw siya i-forward kung ang destination niya is 176.0.0 network? Saan siya i-forward? Via 1.1. 192.168.1.1. So, obviously, isa lang din naman yung daanan dyan. Dito siya i-forward. So, let's resume. Ayun. Pinorward siya doon. And then, since alam niya na yan, kilala niya yan, kasi own network niya yan,
and marireach nyo na yung destination. Siyempre, in real time, mabilis yan. Hindi yung ganyan. Ayan, check nyo siya. Okay? Question. Question. O, sa mga likod. May question ba kayo dyan? Recorded naman ito. Okay? Mahaba ba? Complicated? Medyo? Sa simula lang yan. Pero pag paulit-ulit na tayo, kayang-kaya na yan. Okay? So, wala kang question? So, if none, i-upload ko na lang ito.